Ngayon po ay Monday, ang ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Kaya lamang dumarating ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kaninong boses po ba ang ating pinapakinggan? Meron pong maraming boses ang ating naririnig sa ating panahon. Nandyan po ang tinig ng materialismo na nagkukumbinsi sa atin ng pinakamahalaga sa buhay ng tao ay ang mga material na bagay sa mundong ito. Kaya ito'y nagtutulak sa atin na maging sakim at gahaman sa mga makamundong bagay. Nandyan din ang tinig ng sekularismo na tumatawag sa atin na iwanan ang mga katotohanang espiritual. Nandiyan din ang tinig ng liberalismo na nagtutulak sa atin na gawin kung ano ang ating gusto, maging ito ay mali at immoral. Ang mabuting balita ay nagpapaalala sa atin na tayo ay mga tupa at kawan ng Diyos. At si Kristo ang ating mabuting pastol. At sinabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastol, nakakilala sa akin ang aking mga tupa at pinapakinggan nila ang aking tinig. Kaya upang hindi tayo maliligaw, ang boses na kailangan at dapat nating pakinggan ay ang tinig ni Kristo at hindi ang sanlibutan. At saan po ba natin mapakinggan ang tinig ni Kristo? Una, mapapakinggan natin ang tinig ni Jesus sa pamamagitan ng banal na kasulatan, dahil ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos. Pangalawa, patuloy nating mapakinggan si Kristo sa pamamagitan ng simbahan na kanyang itinayo. Ang simbahan na ayon ni San Pablo sa kanyang unang sulat kay Timoteo chapter 3 verse 15 na haligi at suhay ng katotohanan. Kaya si Jesus mismo ang nagsasabi sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 10 verse 16, ang makikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang hindi nakikinig sa inyo ay hindi nakikinig sa atin. Si Kristo ang ating mabuting pastol. Ang tinig niya ang dapat nating pakinggan at sinusunod. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.